Hello po mga ka-subscriber. Mag-update lang po tayo tungkol nangyari kagabi po mga ka-subscriber. Kasi po yung talagang booking na talaga si Bongbong Marcos po. Sila pala ang dahilan na kauto sabi hinuhuli sila ng ng ICC. Samantalang po nag-ano ngayon yung ICC ng officialis ng ICC na talagang si Bongbong talaga ang nag-ano po, nagporsige na hulihin si Tatay Digong at papunta sa Netherland po. Nabalitaan, napakinggan ko po mga ka-subscriber, walang hiya talaga tong Pangulo po natin. Dapat po siya dapat po ang mag-ano niyan, kasi karapatan po niya bilang Pangulo, dahil po na talagang magkalaban yung mga Duterte. Ineksempola na talaga niya si Tatay Digong na iano sa ICC, kasi po ang ICC walang jurisdiction dito sa Pilipinas, kasi hindi na tayo kasakop sa ICC. Kaya yung official ng ICC po nagsalita na talagang pino-force talaga ni Bongbong Marcos na dakpin at ipunta sa Netherlands po. Talagang walang hiya talaga sila po mga ka-subscriber. Gagamitin talagang kapangyarihan nila. Kasi alam kasi nila po, i-divert nila yung mga kasalanan nila sa Supreme Court para matakpan, para doon ang atensyon kay Tatay Digong, para hindi na mag-ano yung anomalya nila sa Bicam Camera at sa PhilHealth. Talagang grabe, mautak po sila. Pero kahit naman po kung mautak sila, may mas mautak pa talaga. Tingnan mo, inano po siya, nilaglag po ng ICC official po, na ang Pangulong Ferdinand ang nagsalita na dakpin at ipapunta sa Netherlands si Tatay Digong. Hindi ka naawa kay Tatay Digong, wala kayong utang na loob sa kanila mga Duterte. Saan na yung saan na yung dignidad nyo? Samantalang wala na kayong mga dignidad kasi gumawa nga kayo ng anomalya dyan sa sa Bicam at sa Sagaa. Dapat kayo ang makulong, hindi si Tatay Digong. Si Tatay Digong, alam niyo po, naglingkod ng tapat, hindi nangangawat ng kaban ng pera. Dapat ang ikulong, hindi si Tatay Digong. Kayo dapat ang ipunta sa ICC. Kayo dapat ang dakpin ng ICC. Hindi na maganda ang ginagawa niyo. Dapat po kayo na lang kusang bumaba dyan sa Malacanang, kasi sirang-sira na kayo dahil sa ginawa ninyo kay Tatay Digong. Mas lalo ginagalit ninyo yung mga taong bayan, mga Marcos, salot sa lipunan. Talagang nanggigigil talaga ako. Alam niyo po mga ka-subscriber, kahapon pumunta kami, walang tigil ang tulo ng mga luha ng mga nandoon, kasi naaawa sila kay Tatay Digong. Ang sugar ni Tatay Digong tumaas na, umabot na ng 300. Hindi pa nila dinala sa ospital. Talagang hinang-hina na si Tatay Digong. Kinaya lang niya dahil sa atin mga tao dito sa
bansang Pilipinas. Kasi mahal tayo niya. Dapat mamahalin din natin siya. Dahil siya lang tanging Tatay Digong na ang Pilipinas pinamaganda niya. Lahat ng dugot pawis niya, talagang kahit kaluluwa ni ialay na niya sa atin mga Pilipino dahil para mabuhay tayo noong pandemic. Wala siyang katigil-tigil. Kung siya ang presidente niyo, siguro marami tayong patay. Talagang ano talaga yung Panginoon na si Tatay Digong ang presidente noong pandemic. Hindi tayo nahihirapan. Binigyan tayo ng pagkain, hinahatiran tayo sa bahay-bahay. Yun ang isusukli nyo kay Tatay Digong. Ano kayo? At saka kayo po, dapat hindi na kayo dapat manalo pagka-presidente kung hindi lang dinala ang pangalan niyo ni Tatay Digong. At isa pa po, ang tatay niyo nilibing sa libingan ng bayani. Dapat doon kayo nag-ano ng utang na loob kasi ang mga ano kasi niyo galit noong ginawa noon sa nangyari sa tatay niyo. Doon kayo parang gumanti ngayon. Sige po, hanggang dito na lang po ang video natin kasi full stories na po tayo agad. Bye-bye. Salamat po.